bunga ng ating kalamansi, tapos na presyo pa. Kaya bantayan na lang din po natin. Yun na lang po ang isa po natin na nakikitang habang di po napipitas. Kaya yung magnanakaw, huwag siyang magpapakasiguro, dahil nag-umang na tayo rito. Para nun, kung meron sumigaw, mahuhuli natin. Eh, halimbawa nakalusot siya, o di okay. Kung hindi siya nakalusot, talagang ganon. Kumbaga mainam na rin yung ibang mga nagsisipag na ako, may challenge. Hindi yung malayang malaya. Dito kasi sa amin, hindi po uso yung nagbabakod. Kaya tagusan. Ito yung mga mamimitas. Yan, pagka hindi kabisado yung mamimitas, kumusta na po kayo mga katribya at welcome po sa aking YouTube channel. Ngayong hapon dito po tayo sa tabing ilog, saan po yung ating kalamansi. Di pa po tayo nakakapagpapitas. Napakarami po na naman pong bulaklak ng ating kalamansi. Bukan na po yung karamihan, marami pa pong mga lumulusot. Ayan. Bukod po doon sa bukan na, meron pa tayong mga maliliit na mga buko. Kaya pagka napitas na po yung bungan dito, meron naman uli po tayong hihintayin muli. Ayan yung ating pong mga bunga. Sagad na rin po mga katiba po sa laki. Tapos talagang natsyempohan na naman po nating muli. Kaya lang ngayon ay ang mga kalamansi natin ay marami pong nagiging mga reject na, dahil po sa tindi po ng init o sikat ng araw, como kasi El Nino, yung mga bunga ng kalamansi natin naluluto, kaya dumadami po yung reject. Ayan o. Yan, yung mga silay na yan, mga paso na po ng araw yan. Buti na lang po itong ating kalamansi ay marami pong dahon. Pero marami pong mga puno ngayon mga katribya, nauubos na po yung dahon dahil sa tindi po ng init. Hindi ko lang alam kung sa lugar po ninyo, yung kalamansi ninyo ay natatanggal na po yung mga dahon. Kahit paanong tubig ang kanilang gawin, lagay ng abono, hindi nakaka-recover yung kalamansi. Dahil una-una, makikita nyo parang nagbalat chiko yung puno, pati na rin po yung kanilang dahon ng kalamansi. Pagka po ganun mga katribya, hintayin na lang po natin po yung mag-ulanan para siya ay sibulan uli ng panibagong mga sanga o usbong. Ngayon, pag yan po ay sprayin po natin ng kahit anumang pong foliar noong ating kalamansi, sa tindi po ng init na yun, baka lalo pong maglugas ang dahon. Kaya yun po yung ating may papayo sa ating pong mga katribya. Pagka ma-encounter ninyo ang ganong klase ng kalamansi, ito hindi natin ito masyadong pinakikinis o dinadamuhang mabuti kalamansi natin, para po magsilbi naman po siyang cover. Nakakatulong din itong ating mga damo. Binabalasbas na lang po muna natin para hindi naman siya masyado pong mahaba. Mahirap din po mga katribya pagka yung sa atin na lang po yung halos yung natira, dahil yatmiya ronda tayo ng ronda at tinitingnan kung yung kalamansi natin ay nabawasan o napitik. Pero talagang hindi natin maiiwasan na mayroon talagang mga kawatan na ang inaabangan na lang po yung talaga pong may-ari, dahil yung sa kabila ay napitas na. Ito na lang po halos yung
talagang sabi nga nila matibay. Siyempre naghintay na rin naman na tayo ng presyo. Tsaka nung kalamansi masulit na. Sa ibang lugar mga katribya umuulan, kaya lang sa atin hindi tayo nagkaroon ng palad na mahagip ng ulan. Dahil balak pa po natin itong tubigan sa tindi po kasi ng init para yung pinitas po yung ating kalamansi malutong ang bunga. Pagka kasi po wala pong tubig ayan, talagang makunat, kakaroon ng tinatawag natin na yung lapnos saka piklat, lalo na pagka ang mamimitas nagmamadali. Ito yung karamihan damo sa atin, ulikbangon. Ulikbangon tawag natin dyan. Madali lang naman pong mapatay ito sa ating herbicide. Yan. Yan, reject oh. Ang dami pong bulaklak. Isa naman po ang yan ang nakakatuwa po sa ating kalamansi, kahit na sa kabila po na meron siyang mga bunga, hindi pa rin siya lumulubay po ng kabubulaklak. Hanggat yan po ay tinutubigan, hanggat siya ay inaalagaan, continuous po ang pagbubulaklak po ng ating kalamansi. Lalo na't nahiyang naman siya doon sa ating ginagamit na organic. Simula po yung ating organic na nagamit, ay talagang tuloy-tuloy po ang pamumulaklak niya. Kasi yun pala yung epekto noong organic na ito. Una, hindi po nagiging bulitog ang bunga ng kalamansi natin. Nagiging malaki siya. Tapos hindi po siya palutubigin. Namiyat-miyat tayo ay lagi nagtutubig. Tsaka katangian niya, yung pumbulaklak matataba. Kaya lang siyempre, at hindi po ng init, talagang mayroong masisira akong bulaklak. Bunga na talaga ng tinding init yan. Kahit saan naman El Nino. Si Pangulo nagpamigay na po siya ng ayuda sa ibang lugar dahil sa El Nino. Lalo na yata dyan po sa Zamboanga, Mindanao. El Nino doon sa lugar na yun. Pero doon sa Davao na ating pinuntahan, hindi po masyadong matindi init doon dahil nag-uulan. Kumbaga doon tagulan sa lugar. Kaya lang dito siyempre sa atin sa Luzon ay talagang grabe ang init. Matindi pa yung singaw. Kaya marami rin ngayon talaga nagkakasunugan. Lalo na pagka yung ating kapitbahay, kasi meron kasing nag-question sa atin, dapat lagi mo kaya nililinis ang katribya yung kalamansi. Kagaya no, nasunog. Alangan naman po mga katribya, pati kapitbahay mo ililinisan mo, may mababatas na tayo doon. Trespassing na tayo doon. Kaya kahit linisan natin po yung ating kalamansi, yung ating gilid, pag nahagisan po ng sigarilyo o kaya sinalaban, noong masama po yung ugali, madadamay po yung ating kalamansi. Ganun po ang istorya ng ating kalamansi. Pero ayaman na po natin yon. Binigyan naman po tayo ngayon ng magandang bunga ng ating kalamansi, tapos na presyo pa. Kaya bantayan na lang din po natin. Yun na lang po ang isa po natin na nakikitang habang di po napipitas. Kaya yung magnanakaw, huwag siyang magpapakasiguro, dahil nag-umang na tayo rito. Para nun, kung meron sumigaw, mahuhuli natin. Halimbawa nakalusot siya, di okay.
Kung hindi siya nakalusot, talagang ganon. Kumbaga mainam na rin yung ibang mga nagsisipag na ako, may challenge. Hindi yung malayang malaya. Dito kasi sa amin hindi po uso yung nagbabakod. Kaya tagusan. Ito yung mga mamimitas. Pagka hindi kabisado yung mamimitas, sumasagad. Kaya gagawin natin, uunahan natin sila. Pag nagpapitas yung kapitbahay, agapan na kaagad ng may-ari, pumwesto para hindi mapitas yung iyong kalamansi. Masarap lang po mga katribya po yung ganyang umaga ay ganyang hapon na nagdadamo tayo kasi malamig. Kanina grabe po ang init. Pagtanghali ka, lalo na mga bandang alas 2, baka ma-heat stroke tayo. Yan po kasi ang number 1 na kalaban po natin sa tindi po ng El Nino, yung ma-heat stroke. Kailangan tubig tayo ng tubig, tapos wasan natin po yung mga malalamig pag-iinom, dahil isa rin po yan sa nagiging cause ng stroke. Bawas lang tayo ng ating damo para pagka pinitas natin yung ating kalamansi, malinis, makita yung bunga sa ilalim. Nasa ilalim pa kasi yung berde. Kung mo yan hindi siya nabibilad sa araw, kaya maganda yung kanyang kasariwa. Noong pagka marami po mga katribya dito sa amin tinamaan po noong pagkahinog ng kanyang bunga. Although tumaas nga po yung presyo, kaya lang problema niya ay naging 70-30. Yung pong 30, yun ang kanyang berde, 70 naman ang naging reject niya. Siyempre kaya hintay po minsan ang presyo, tapos hindi po masyado pong napapansin, kaya dumilaw po yung kanyang kalamansi. Kaya nung dumilaw na, yan, hinanapan po ng buyer. Ang ginagawa naman po ng buyer, binabarat, lalo na ng ahente. Kaya kawawa rin po yung ibang pong mga nagkakalamansi ng mga nadali ng una. Kaya ngayon gusto mayan po nalang i-delay na. Wala na rin po silang magagawa na dahil reject na. Pagka ang kalamansi natin mabuta sa talagang pinakatugal na, hindi mo na kailangang i-delay. Pitasin mo na kahit magkano presyo na ang abutan. Dahil pagka umabot ka na ng 50-50 ang bunga mo, 50 yung hinog, tapos 50 po yung dilaw, lugi ka na, may-ari. Baka yung puhunan mo, quits ka lang. Pero pag halimbawa 30 po yung hinog, 70 po yung inyong berde, na naabutan po ng mataas ang iyong kalamansi, okay pa rin dahil kikita ka. Ganyan. Kumbaga, kailangan mo makipagsapalaran. Pagka ang gusto lang natin sa ating kalamansi ay puro mataas po ang presyo, ay mangyayari po doon, hindi ka kalamansi farmers. Dahil lahat na magkakalamansi, lahat ng presyo inabutan. Mataas, mababa, pati na rin po yung katamtaman. Ganyan. Pagka ang gusto lang natin puro mataas ang presyo, ayaw natin bumababa ang kalamansi, dapat hindi kalamansi ang iyong magiging business. Dihanap ka ng gulay na pa pwede sa iyo, kasi kahit ano man pong gulay na mataas ngayon, bumababa rin naman. Kagaya halimbawa ng sili, nag-500 ng sili, nag-1,000 nung panahon po na malaking sili, mataas ang presyo. Pero nung panahon naman po ng sili, bumaba. Ang kamatis dito, mataas din ang presyo niyan. Pero pagka yan naman ay bumaba, ay maabot naman po ng 15-20. Kaya hirap na rin makabawi po yung magsasaka sa kamatis.
Pero di natin pinipigilan na wag na magtanim ng kamatis. Continuous pa rin dahil kung ano ang gusto mong itanim, malaya ka. Kaya lang, yun na nga po sinasabi natin ang mga technique, lalo na po sa mga nagugulay, pagka mataas ang presyo ng kamatis, bawa ngayon, magtatanim ka ng kamatis, aabutan ng bagak ang kamatis mo. Maganda magtanim ng kamatis pagka bagsak ang presyo. Ayun, makakatikim ka ng mataas dahil papunta naman sa taas yun. Ganun na ang setup ng ating ginagawa. Gusto mo naman natin na lahat naman ng presyo ay maabutan ninyo. Kalamansi ang magandang itanim dahil mapababa, mapamataas, ang kalamansi nandyan lang, tuloy-tuloy lang ang kanyang bunga, lalo na ayan yung nasa ibaba. Ay, maganda po yan pagka ganyan karami po yung inyong bunga ng kalamansi at berde, swerte. Tingnan nyo po yung natutuyo ng bunga natin. Ayan, sa tindi rin po ng init yan. Siyempre may kasama na rin pong konti punggos, pero alam niyo yung ating ginamit, nalilimit niya ito, konti yung natutuyo. Kaya nga sabi ko sa inyo, kailangan talaga dito makatikim uli ng panibagong tubig dahil malakas sa tindi ng init. Pagka oras ng alas 7, alas 8, yung singaw niya tsaka yung bunga nitong ating kalamansi nagbabalat chiko. Buti na lang po itong ating kalamansi hindi po ganon, permis po siya na maganda yung balat, at hindi rin po siya pumuporma yung marami pong manunusok. Pero alam ba ninyo na kaya kung bakit marami nagiging reject po ang mga kalamansi po natin ngayon o nasa El Nino, sumunod dahil doon sa putakte. Meron kasing putakte, basta't ganito na po ang bunga ng kalamansi natin, automatic na yun, tutusukin na siya. Kaya nagkakaroon ng marami pong reject. Kaya kadalasan pagka puyaan ay bilad sa araw, maliligtas siya minsan sa putakte, pero sa manunusok o sa luto hindi siya maliligtas dahil sa tindi naman ng sikat ng araw. Pero pagka nadadamuhan natin, lumilito po yung bunga sa ilalim. Kaya malaking tulong ito tag-araw. Pero pagka malinis na malinis ang kalamansi natin, lagi kang nagtutubig dahil natutuyo kagad. Eto, ayos lang. Yan. Yung ating paglahawan, tatanggal na rin ng ating baging. Sarap ang pitasin nito mga katribya. Dito sa amin na lang mag-utol lang natirang may bunga. Yung kapitbahay natin ubos na ng tiyempo na halaga nung kabila na napitas, halagang 700, 800. Kapitbahay natin pamitas po siya ng ulang 200 na bag. Kaya lang netong sais, sabihin 750 yung presyo, kaya naging netong sais po yung kanyang kalamansi. Hindi naman siya natalo, kumita rin naman siya ng konti, hindi lang po ganun talaga sa inaasahan. Ngayon kasi bagamat na mataas ang kalamansi, siyempre marami rin naman po yung mga reject. Ganun pa man, maangat din naman po yung reject.
Kahit sa kabila na kasing halaga dati noong berde, noong kamurahan. Pero hindi lang talaga yung umabot ng 800, 1,000. Hindi natin alam kung sa darating na panahon magiging 1,000 po yung ating reject. So pagka wala nang makuha ng kalamansi o berde, diyan tumataas po ang reject. Dahil yan na po ang mure. Kaya dyan ang ngayon nakapokus po yung ating mga farmers, yung mga nagtitinda sa reject. Dito sa amin hindi po makasabay ang mga buyer sa kuha sa sangitan. Alam nila pagka po sangitan, pag ganitong mataas ang presyo, mga nakatahimik po ang mga bayan namin. Hindi nila mabanggit ang sangitan kasi alam nila 1819 ang bagsakan sa sangitan. Kaya ang kadalasan dito kung saan yung mababa, yun yung kanilang kinukunan. Nasa iyo naman yun. Pagka wala kang sariling buyer, may bibigay mo na doon sa gusto ng buyer o kaya ng ahente. Kasi dito naman kasi sa amin, bibiyahe pa ng sangitan, magagastos ka rin. Sa iyo pa ang bag, ang red bag, tapos meron pang bayad din ng sakadora o yung taga-alok doon sa palengke. Kaya minsan, kung hindi naman po siya malayo ang kuhanan sa sangitan, kahit may palagay natin mataas ang 100 na sangitan, dito na rin natin binibigay sa mga malalapit po natin mga suki ng mga buyer. Kasi yung magiging gastos mo, yun din naman. Doon sa marunong magbayad. Baka po mamaya, bigay kayo ng bigay, tanggap naman po kayo doon sa mga inaane. Kaya lang matagal mo magbayad, mahirap nga doon. Kung hindi pa magbayad, kawawa naman yung magkakalamansi. Kaya yun ang pinipili lang din namin, yung buyer na aming binibigyan, yung marunong magbayad. Pero pagka yung magugulang na, kukunin nga mataas ang kalamansi mo, kaya lang hindi naman pala babayaran. Tignan nyo, wala pong ganong mga laglag po yung kalamansi natin. Ang galing pong magpakapit po noong ating patabang ginagamit. Kaya ang tanong sa atin na subscriber natin, kung ano ba pataba natin ginagamit, syempre kung ano po yung huyang po sa atin, hindi na tayo magbabago ng ating abono. Yun na rin siya, yung ating organic. Yung gumamit man po tayo ang mga nitrogen, inihahalo na lang natin siya para lalo mas mabilis po mamulaklak yung ating kalamansi. Kasi nakita natin maganda po ang resulta sa bunga at sa dahon. Hindi po siya ininda yung matinding sikat ng araw na aalagaan. Kahit hindi tayo madalas magtubig, na-maintain niya yung pagka-berde. Yan lang, siyempre doon sa sikat ng araw na pagkaluto, di talaga natin maiiwasan yan. Meron talaga no, mga katribya. Sipag lang tayo rito na magdamo. Konti na lang konti na lang at mapipitas na ito ang ating hinihintay. Tatanggal natin ang baging ng ating ilalim. Hindi natin inalis yan kukub-kubin na lahat ng ating kalamansi. Ayan maibabaw na siya. Sasakalin yan. Kailangan mo alisin. Itong ampalayang ligaw, masarap na ulam yan. Sardinas lang ang katapat ito may ulam ka na. Tingnan niya naman po yung bulaklak, saka yung usbong, dami.
Di pa po tayo naglalagay ng ating abono rito. Huling lagay natin ng organic mga katribya sa ating kalamansi. Ito pang nakaraang pang Pebrero. Ilang buwan na po yung nakakalipas. March, April. Tapos ngayon ay May. Halos tatlong buwan na. Pero ganda pa po ng kanyang pagkaberte. Ay makakamenos tayo sa abono. Hindi tayo lagay ng lagay. Hindi kagaya po ng synthetic. Pagka halimbawa naglagay ka, isang lagay mo lang, 1 linggo, 2 linggo, nagtubig ka, wala na uli yung iyong nilagay. Sa ating isang kain lang yon. Gusto mo uli ng panibago, another uli ang ilalagay mo pataba. Sa organic, habang tubig ka naman ng tubig, kinakain niya lagi yung pataba natin. Yan. Linis tayo. Sabay nga nito pati yung ating pagbabantay. Masarap na yung merong binabantayan kesa sa wala kang binabantayan, wala naman bunga, napitas na. Naman yung ibang mga napitas na yung kanilang kalamansi, hawak na nila yung pugo. Sa atin lumilipad pa. Kabaliktad po mga katribya po yung ating presyo ng kalamansi. Hindi natin na expected na ngayong buwan ng Mayo sumipa ang ganyang halaga. Kasi madalas na pagkakataon mula nang tayo po magkalamansi, pagka buwan po ng April, dyan po yung pinakamahalang presyo ng kalamansi dati. Yan kasi po yung talagang tag-init, sentro ng kainitan. Panahon na po ng Mayo, sumapit na rito halimbawa yung okasyon o yung piyesta nila. After nun, bababa na kalamansi. Ngayon baliktad. Ilan pa lang po ngayon, petsa ng Mayo, pero ang taas ng presyo ng kalamansi. Baka yung isang diretso ng Mayo na yan, mapuspos niya yung 1,000. Pero yung buwan ng April, ang nangyari, naging 700, 600 ang kalamansi hanggang sa sumagad pa sa 500. Hindi nila expected po ng ating mga kasama na yung mga nagpapitas, pati rin yung mga buyer, pero rin kasing kalamansi yung mga buyer natin dito pinapitas nila yung kanila. Isipin mo, buyer, sila nagtitinda, nagbabagsak sa palengke, hindi nila alam na ang kalamansi pala itataas ang buwan ng Mayo. Naubos na nila yung kanilang kalamansi. Kaya swerte na lang din po yung ating natira, dahil basal pa po yung sa atin. Tapos natsempuhan pa natin yung maganda ang bunga at nakalaki pa siya ng husto. Kaya ibang mga nakapagpapitas na sa mababang presyo, maghihintay uli ng panibago uling alaga siya. Bagamat di na silang nag-i-spray, pag nagtubig mamumuti ng bulaklak. Yun na nga, panahon na po, bunga na po siya ng panahon, wala nang ganong alaga. Kaya lang hindi na po gano'n siya magiging 1,000 ang presyo pagaya po ngayon. Maaring ang presyo niyan 500, maaring yan 550 to 600 pagkabunga ng tagulan. Kaya yung nakaraang April na nag 600 ang kalamansi, umabot pa sa nag 500 pa sa sangitan. Yun presyo na po ng tagulan yun. Dahil marami na rin po yung mga nagkasabay-sabay kasi ng pitasin, iba nauudlot. Pag tumaas, magpipigil ang presyo. Pag bumaba, sabay-sabay naman sila magbibitaw. Kaya lalong bubulusok ang presyo ng kalamansi. Kaya nga dito sa amin talaga matibay na lang ang loob mo pagka talaga may bunga pang kalamansi mo ng basal. Sa amin ang natira na lang na may bunga,
Itong sa atin, kalananay tapos na lahat ng kanyang bata, yung mga matandang kalamansi na lang na 15 years, yun na ngayon ang inuumpisa ang pumpitasan. Tapos dun sa aking bayaw, ayan, medyo delay siya nag-alaga, di siya sumabay sa marami, kaya marami po yung berde ng kanya, kaya lang hindi pa siya ganun malalaki. Hindi kagaya naman sa atin, talagang marami siyang berde at nakalaki ng husto. Meron man tayo reject, hindi naman po ganun siya sobrang dami. Ibig sabihin, hindi pa naman po 50-50. Siguro ito ay 70-30, yan, 25 yung dilaw, tapos 75 naman yung pong green. Yamato pa rin po tayo doon. Kasi bagamat ang presyo ay 1.6 ang kuha sa atin, noong buyer, pwede na rin dahil ang kalamansi naman natin mga katribya, nakalaki po siya ng husto. Kasi doon po sa sangitan, pagka po natin dadalhin po doon talagang dyan sa palaran. Pagka maraming dating ang kalamansi, hindi magiging 1.8 ang presyo niya or 1.9, magiging 1.7 or 1.6. Ngayon, pag dito naman nakausap mo naman po yung buyer, automatic tumaas at bumaba ang kalamansi mo, yung pa rin kung ano yung napag-usapan nyo, doon ka magbabayaran. Maganda pa rin sa bahay ko, halimbawa yun ang ating mga kukuha sa inyo, maganda po yung bayad ng bayad, maganda kaliwaan. Kasi pagkakaliwaan, tumaas bumaba ang kalamansi po ninyo, bayad na, nakuha mo na. Kasi bumaba kalamansi, pagka utang tumatawad pa sa iyo meron gano'n. Pero pag tumaas naman ang kalamansi, hindi naman nagdadagdag doon sa nakuha niya. Kaya kawawa, ang pukul pa rin niya nasa may-ari, silang apektado. Yung ahente, laway lang, ay malaki kinikita. Kaya alam nyo mga tribya, dito sa amin yung mga ahente, kundi lang po mabibisyo, hindi lang mga sugarol, ay mas asensado pa sa may kalamansian. Wala mo, kumita ka araw-araw. Ngayon kalakasan ng kalamansi rito yung pagkuha. Ang isang malakas na buyer na ahente rito kumukuha ng araw-araw 5,000 ang kita sa bawat mga papitas niya. Kung halimbawa makapagpatubo siya ng 100 bawat bag, maabot halimbawa ng 100 red bag ang nakukuha at napapapitas niya araw-araw. Hindi ba talaga aasenso yun? Ahente lang, walang kahirap-hirap, laway, yun lang. Kaya lang nawala rin po siya yung kanyang kabuhayan dahil pagka mabisyo. Pagka ang tao kasi mabisyo, kahit paanong yaman dyan, lalo na't malululong ka halimbawa doon sa sabong, ay yari. Meron niya rito nalulun sa sabong, pati yung pera ng kalamansi ginamit niya, pasalamat siya at binuhay pa siya noong kanyang pinagkautangan. Yun lang po. Ikwento lang po natin sa inyo yung istorya ng buhay dito sa amin. Pero malaki gininhawa po ng mga taga rito mula nung kami ay magtanim po ng kalamansi. Dito gaya-gaya, kung alin po yung na-click na tanim, hindi sila nagreklamo kung alin ba magtanim sila ng kalamansi, hindi. Sa atin naman kakaiba. Pagka mayroong nagtanim ng kalamansi, pag bumagsak ang presyo ng kalamansi, ang agad ay sisi, sa atin tayo pong nagbablog, abot parawang recruit natin ng kalamansi, hindi na po mabili kalamansi. Yun yung sinasabi po doon sa atin. Pagka ganyan namang mataas ang presyo ng kalamansi, mga nakatahimik naman po yung ating baser. Di po ba? Kaya nasa sa inyo naman yon, nasa tao naman yon. Pinakikita lang natin sa inyo mga katribya yung advantage at disadvantage noong kalamansi kapag po tayo ay nagtanim. Kasi pag nagtanim ka, automatic lahat ng presyo masasapul ninyo. At ang kalamansi, hindi ka tanim ng tanim. Isang beses ka lang magtatanim, hanggang 15 years na yan, pakikinabangan mo hanggang 20. Hanggat naaabot pa yung puno ninyo, pakikinabangan ninyo ang kalamansi. Maliban na lamang, pag hindi mo na siya aalagaan, siyempre maaga rin pong mamamatay ang kalamansi nyo, tatanda ang itsura. Ganon. Pag matanda na itsura ng kalamansi ninyo, palitin na, doon na kayo maluluki. Pero pag ang kalamansi naman ninyo ay mga bata, inaalagaan po ninyo, tapos marami pang bunga, ayan. Tapos maganda pa ang presyo. Yan. Diyan tayo ngayon lalong sisipagin. Paano mga katribya? Yun lang po ang ating maibabahagi po sa inyo. Basta tuloy-tuloy lang. Huwag po kayo mawawalan ng pag-asa. Kung napitas na ang kalamansi ninyo sa mababang presyo,
hindi pa naman tapos o patay ang kalamansi ninyo, habang may buhay, sabi nga, may pag-asa. Basta't continuous lang alagaan ninyo, matsyempohan nyo rin ang magandang presyo ng kalamansi. Huwag lang kayong maiinip, kasi baka mamaya mag-apura kayo ng mag-apura, nung kababaan ay pitas kayo ng pitas, siyempre kikita din ng mga buyer, kawawa po kayo. Kaya pagka tuminag, yan, yung po mga nakapaghintay, yung mga nag-delay, sila ngayon pumipitas at maganda naging presyo. Pinipilahan sila ngayon ng mga buyer. Paano po? At hanggang dyan na lang po ang ating pong vlog. Gaya po ng dati, ako po si Ibrahim Bunag at laging natatandaan, karunungan ng kaalaman, may katumbas sa kaimana. Thank you for watching. God bless all. Kita-kita na po tayo po bukas. Bye bye.